Hello guys, welcome back po sa aking YouTube channel. Sa bidyong ito po ay papakita ko po sa inyo kung paano magawa si Mister ng kalan. Ayan. So una po yan, kinakat niya po muna into half yung ah, lata ng mantika. Ayan, hinahati niya po sa gitna at nilalagyan niya po ng butas yung bandang ilalim para po sa butas po ng kalan. Ayan. So, kaya po yan meron pong saging sa gitna. So, yun po yung hulmahan na magiging butas po sa ilalim. Mas maganda daw po kasi yan na diretsuhan po yung kalan natin. Hindi po yung katulad ng iba na pinapatuyo muna yung ilalim before magpatong ng pang ibabaw. So, mas matibay daw po yung ganyang setup. Kaya, ganyan po yung kanyang diskarte sa paggawa ng kalan. So, yan po at kung nakita nyo po, pinapasakan niya na yung ilalim. So, yung pinakailalim po niyan ay may cement na at lalagyan na lang po niya ng bakal ang ibabaw ng saging na yan para yun po yung lagayan ng uling. So, yan po yung proseso kung paano siya magawa ng kalan guys. Ayan. So, yan. Nililinya-linya niya na po yung mga bakal. So, dito po medyo nag-apura po siya. Bali, hindi po niya na-prepare pala yung mga bakal na putol-putol. Kaya medyo nakatagalan po siya dyan kasi namimili pa siya. So, dapat po, before kayo mag-start ng gawa ng kalan, ay naka-prepare na yung mga bakal nyo na putol-putol. Ayan, at syempre, yung mga lata ay ready na rin. At meron na rin kayong mga puno ng saging, guys. So, yung puno ng saging na yan ay kinuha lang sa mga pinutol na saging guys. Ayan. So, tignan nyo po yung paglalagay niya ng bakal. After na malagyan ng saging sa gitna, lalagyan ng bakal. So, hindi po yan masyadong dikit-dikit. At hindi rin po masyadong hiwa-hiwalay. Kasi po, pag maliliit na yung ating uling, hindi na po pwede kasi malalaglag na. So, di ba minsan, ang binibili natin na uling, yung reject lang. Ibig sabihin yung mga durog, yung medyo durog siya kasi mas mura. So, pagka po malalaki yung awang, so lalaglag po yun. So, yan po kaya si Mister po ay ginagawa niya po ay masinsin para po maging maganda sa maging sa mga customer. So, ayan, after niya po malagyan ng bakal, lalagyan niya po ulit ng puno ng saging guys. So, yung another puno ng saging na yan na sa ibabaw ay para po ulit magkaroon ng butas. So, yung butas na yan, yun po yung magsisilbing lagayan ng uling. Ayan. So, ganyan lang po yung proseso niya ng paggagawa. So, bali dyan, may kinuha po akong isang labor para may tagahalo siya. So, kasi po ay medyo madami yung gagawin niya sana. So, bali, dyan po gawa lang po siya ng 13 kalan. So, 13 piraso. Kasi po nag-umpisa sila ay tanghali na po guys. Ayan. So, ganyan lang po yung gagawin niya. Pupunuin ng hinalong semento at saka po iiwanan. Huli niya na po nilalagay yung pinakatungko guys. Kasi yun po yung mabilis lang naman pong gawin. So, kahit na medyo mapahuli ng konti ay okay lang. So, yan. Nagpuputol po siya dyan ng mga panglagay sa ilalim. Sa pinakailalim po yung ganyang kalalapad guys. Sa pinaka yung tapunan ng abo natin guys, yung laglagan ng abo. Ayan. So, yan po. Ganyan naman po siya yung sa paglalagay ng mga tungko. Bali, tatlong tungko po or tatlong tungko po yung ginagawa niya. Yung patungan, yan, 3 piraso po yan. At hindi niya na po yan nilalagyan ng bakal kasi guys, sabi niya ay matapang po yung timpla ng sementong ginagawa niya. So, hindi na po kailangan daw ng bakal yan. Sabi niya, yun po yung inaano niya. Siyempre, malulugi rin po kami pag masyadong may bakal pa po dyan. Kasi po, sa loob niya ay sigurado yung bakal natin madami. Kasi para hindi siya agad-agad guguho at saka masinsin siya, hindi malalaglag po yung mga uling kahit maliliit. So, yun po yung kanyang sinisigurado. At yung sa tungko naman po ay
okay lang na walang bakal kasi po ay matapang yung timplada. So, dito po sa paggagawa ng kalan guys, no, wag po nating isipin na makarami po agad tayo ng sobrang dami, kundi isipin natin na maging matibay pa rin po yung ating produkto para po pag may bumiling customer ay sa susunod sa atin din po sila bibili kasi kung mas matibay ay mas maganda po ang ating benta sa mga susunod kasi kung gagawin nating income po ito ay madadala po yung customer sa atin pag mabilis pong matibag yung ating kalan. So, isa pong tip yun guys, no? Di baling medyo matapang po yung timpla natin. Ang mahalaga po ay maganda yung quality ng produkto natin kasi kasama po sa binibenta natin yung quality, no? Yun po yung tinitignan sa atin guys ng customer. So, ayan. At ganyan po yung paglalagay niya ng tungko or yung patungan mismo ng kaldero o ng kasirola natin guys. Ayan. So, ito po, bali yung ginagawa niya pong kalan dito po sa amin. So, magkakaiba po tayo ng probinsya or lugar. Dito po sa amin ay pinapa-wholesale po namin siya ng 250 pesos at pag retail po ay 300. Kasi po medyo mahal na po ngayon sa amin dito yung isang cubic ng buhangin. So nag-order po ako ng buhangin. Siyempre mahal din ang bakal at siyempre semento. And even po yung ating lata ay binibili rin po namin yan. So siyempre kailangan po pag nag-compute ka ng iyong produkto kasama yung lahat ng iyong mga pinamili or lahat ng mga materials po natin na ginamit ay i-compute po natin. At syempre guys, may labor din po yan. So, kailangan din po nating kahit papaano may tubo ka para yung labor mo or yung pagod mo ay meron ding saysay guys. Ayan. Kaya, so guys, sa pagtitit sa kalan po ay hindi po kayo mahihirapan sa pagbebenta nito kasi alam naman po natin na everyday need yung kalan. At syempre nasisira siya. So hindi siya ibig sabihin kahit ano yung timplada mo ay masisira pa rin siya. So maganda po itong extra income sa mga naghahanap po ng mapagkakaitaan dyan na mga tatay. So ito po yung magandang extra income. So si Mr. po pala ay usually, lagi po siyang gumagawa nito tuwing tag-ulan. Kasi guys, alam niyo po pag tag-ulan ay mahirap po yung hanap buhay. So, ito po yung ginagawa niyang extra income. Tapos po ay yung mga kapatid namin na may tindahan at saka yung mga kapitbahay na may tindahan. So, doon po kami nagpapa-wholesale. So, maganda po kasi pag wholesale, kumbaga mabibigla po yung pera at bili kami ng nais naming bilhin. So, ayan po, sa part na yan ay pinupuruhan niya na yung kanyang mga tungko. Ibig sabihin po ng pinupuruhan, nilalagyan niya po ng purong semento yung palibot ng tungko or ng patungan ng kaldero para mas lalo po siyang gumanda at the same time mas matibay po siya. So, parang ano lang po yan, yung parang nagpapakinis ng semento. So, ganun po. Kailangan may puro siya. Yan. So, ganyan lang po yung proseso. Parang sa titignan po natin, madali, pero matagal din pong gawin yan. Sa part po na ganyan, yung pinipinish na po. Yan. Finishing na yung tawag dyan. Kasi po, after nyan, pupunasan niya pa po yan ng sponge para mas maganda po yung kalalabasan. Yan. At syempre, yung paghihimas-himas niyan or yung pagpapakinis-kinis niyan ay medyo matagal din guys, bawat isang kalan. Ayan, medyo maarte din po yung papalitada niyan. Ayan. So, ganyan po yung proseso. Kaya, dyan po sa paggawa po nito ng 13 piraso, nagsimula siya ng tanghali, inabot po siya ng 10 ng gabi na ma-finish po yan. So, ganun po siya tagal gawin guys. Pero, sulit naman po pag na-ibenta mo, lalo na kung mapapa-wholesale mo, kumbaga, pwede ka na ulit gumawa kinabukasan or sa mga susunod na araw, 'di ba? So, ganyan lang po yung paggagawa ng kalan. Hindi po ginagaya ni Mr. yung iba na
pinapatuyo muna yung ilalim kasi nga ang katwiran niya dapat daw ay diretso yung pagsisemento para walang bitak, no? Tapos bago po natin gagamitin siya ay papatuyo po natin at least 5 days. So mas maganda po pag tuyong-tuyo ang ating kalan bago po natin gagamitin. Kasi po maiinitan agad, bibitak po. Kahit na matapang yung timpla, basta hindi pa siya totally tuyong-tuyo guys. So malaki yung tendency na bibitak. So yun po yung isang tips. So kung kayo po ay bibili ng kalan, at alam niyo pong bagong gawa, wag niyo po munang gagamitin agad. Or kung kayo po yung nagbebenta, dapat po sasabihan niyo yung customer niyo na hindi pa siya pwedeng gagamitin po kaagad. So, yun po yung way or paraan na para hindi bibitak agad at syempre, sa mga susunod ay matutuwa yung customer mo, bibili ulit sa'yo kasi maganda po yung gawa mo. Kasi kung kahit po matibay yung ating ginawa at maganda yung timpla natin, pag ginamit po natin yan na basa pa, so yun po yung mangyayari. Mabibitak at mabibitak po siya kaagad. So magiging ano po, questionable kay customer yung gawa po natin. Ayan. So ayan, at kung makikita nyo, patuloy pa rin siya sa pagpapakinis. Medyo matagal matapos pakinisin or palitadahan ba, puruhan, yon. Medyo matagal gawin yun sa isang kalan, kaya medyo inabot talaga siya ng gabi. At hindi ko rin alam yan guys kung paano gawin, kaya gusto ko nga sana siyang tulungan, kaya lang hindi ko alam. So ang tinulong ko lang po dyan sa kanya ay pinupunasan ko po yung mga sementong natapon sa gilid ng mga lata. So yun. So dapat po nating punasan yung mga semento sa mga gilid ng lata para po bago tignan or maganda siya tignan, malinis siya. So ayan, sa part po na yan, kung makikita nyo, pinupunasan niya pa ng sponge yung paikot ng kalan. After po yan na mapuruhan. Ayan, at yun, pinupunasan din po yung mga dumi sa gilid po ng lata. So, para po pagka binili ni customer ay maganda siya tignan, diba? So, yan po yung mas lalong ganda sa paningin. So, ayan, kita nyo po at may flashlight po kami kasi po yan ay gabi na. Sabi ko nga po sa inyo, inabot siya dyan ng 10 PM bago po nangyari lahat. Ayan. At yung dahon po pala yung saging po pala na puno na nilagay natin sa ilalim, bago po yan matanggal ay kinabukasan na po pagtuyo na or pwede rin sa mga susunod pa na araw tanggalin. Pero po yung sa ibabaw niya, pwede pong lipat-lipat siya agad. So, gumamit lang po siya sa ibabaw ng 2 pirasong puno ng nyog at puno ng saging guys. At sa ilalim ay bawat isang kalan ay merong nakapasak sa ilalim. Kasi po nandun yung bakal. So hindi po natin agad pwedeng hugutin agad dahil magagalaw po yung mga bakal na nilagay at buong kalan na po ay matatanggal. Kumbaga da-damage siya. So kailangan po patuyuin ng maigi bago po natin tatanggalin. Unlike yung nasa ibabaw, na saglit lang po tanggalin. So, ganyan lang po yung proseso ng paggagawa ng kalan na ginagawa ng aking mister. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.